Welcome again to our YouTube channel, mga guys. So, gagawa ulit tayo ng reaction video tungkol ito sa mga nagaganap sa ating bansa, lalong-lalo na sa West Philippine Sea, tungkol sa mga Chekwa. So, ito yung mga Chino, mga singkit. So, itong gagawa nating reaction video ay galing kay Sir Lester Channel. Kaya please paki-subscribe sa kanya, kay Sir Lester Channel. And also, siyempre, paki-subscribe na rin ang ating YouTube channel, like and share. Lalong-lalo na ang like and subscribe lang, okay na. Bago tayo mag-umpisa, please subscribe and like na lang para makagawa pa tayo ng mga ganitong reaction video. Okay? So, itong gagawin natin reaction ay ang China na utakan, nalusutan ng Pilipinas ang mga warship ng mga Chino. So, okay na, magandang pag-usapan. So, ating umpisahan na. China na nga marahil ang isa sa mga pinakakinakainisan na bansa sa ngayon dahil sa kung gaano sila kasugapa pagdating sa pag-claim ng mga teritoryo. Dahil na rin sa laki ng impluwensya at yaman ng bansang ito ay ginagamit nila ang kapangyarihan nila para manlamang ng mga mas maliliit na bansa. Kung isa sa kilalang taktika ng China ang palibutan ng barko ang target nito, alam mo ba na muli yung ginawa ito ng China sa atin? O yan Itong mga Chekwa na to, talagang nanlalamang Porkit malaking bansa sila at makapangyarihan at asinsado ang kanilang bansa, nanlalamang na sila. So, lalong-lalo sa mga maliliit na bansa na tulad natin. Katulad Indonesia, Malaysia, Pilipinas. So, alam mo naman na ang mga limitado lang ang mga arsenal niyan o mga military equipment o military asset ng mga yan. Kaya nga, kinakayang-kaya na lang ng mga Chino na to, itong mga Chekwa na to. So, diretso pa natin. Pero, kung noon ay napapaurong tayo, ngayon ay nauutakan na natin sila. So, ano nga ba ang naganap matapos palibutan ng puwersa ng China ang barko ng Pilipinas? At bago natin ipagpatuloy ang video na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para maging updated ka sa ating mga susunod na videos. Baho di ba sinlok? Ayan ang laging paborito ng mga inchik. Kasabay ng pagdating ng puwersa ng United States sa Pilipinas ay mas lalong naging aktibo ang sandatahang lakas ng Pilipinas. At isa na nga dito ay ang mas naging maigting na pagroronda ng mga warship at mga aircrafts natin sa West Philippine Sea. Isa nga ang Baho de Masinloc o mas kilala bilang Scarborough Shoal sa naging usap-usapan nitong nakaraan lamang. Itong Baho de Masinloc na to pasok sa ating EEZ, Exclusive Economic Zone. Kaya walang duda talaga, atin talaga yan, sa Pilipinas talaga yan. Ewan natin bakit ba inaagaw, pinipilit na agawin ng mga inchik. Kaya diretso pa natin. Sapagkat sinubukan na namang gamitin ang intimidation tactic ng mga barko ng Pilipinas ang China. Sa pagkakataong iyon ay barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ang napagdiskitahan nila. At ayon kasi sa report ay nasa operasyon ang barko ng BFAR na maghatid lamang ng supply ng langis at pagkain patungo sa ating mga magigiting na mangingisda sa Baho de Masinloc.
At habang patungo sila dun, ay bigla na lang nagsulputan ang mga Chinese Coast Guards at militia upang harangin ang ating barko. Ayan ayan. Ayan yung nakaraang, ito huling ano nila, resupply mission nila. Ito mga BIPAR para maghatid ng mga pagkain doon sa mga sundalo nating nakabantay doon sa Sierra Madre sa barko. Ayun ang ating kumbaga base base. So ang ginawa ng mga incheck na to, hinarang na naman, talagang walang sawang pagharang. Sige, diretso pa natin. At tila nga nakakaramdam ng China na mas lalong hinihigpitan ng ating bansa ang pag-secure sa mga natitirang bahura na kiniklaim din nila. Kung noon kasi ay malaya silang maglabas-masok sa mga bahura natin, ngayon ay nauudlot na dahil may mga rotational na pagroronda na ang ginagawa ng ating bansa. Kung kaya't pati ang China ay tila nagtataka na din. Oh, yan yung ginagawa ng ating mga sundalo o aking Armed Forces of the Philippines. Nagkaroon na dati kasi hindi sila, ang tatamad-tamad sila magronda sa ating karagatan. Ngayon tumitindi na yung mga kalagayan ngayon, talagang agresibo ang itong mga Chekwa na to. Itong mga ating sundalo, nag-aware na sila ngayon. So nagkaroon sila ng rotational na pagpapatrolya ngayon. Kaya nga nagtataka yung mga Chekwa Dati-rati wala. Ewan natin yung bakit noon yung mga nakaraang presidente. Kaya ngayon lang talaga nagkaroon ng mga nagpapatrolya kasama pa mga ibang bansa. 'Di ba? Talagang mga superpower. Kaya nga medyo nagdadalawang isip itong mga incheck na to Sige, diretso pa natin. Kung noon kasi ay mga Coast Guard vessels lang ang pinuposisyon nila, ngayon ay tila mas naging seryoso na sapagkat mga warships na ang iniharang nila. Warship na. In short, ramdam na din nila ang pagbabagong ginagawang pangseguridad ng Pilipinas. Warship na yan hindi na Coast Guard. At kung noong mga unang attempt ay sadyang matikas ang China at hindi talaga makalusot ang barko ng Pilipinas, nito lang ay nautakan na ng BIFAR ang higit sa tatlong barko na nakapaikot sa kanila. Dahil nalusutan nila ito at nakalapit sila at matagumpay na naibigay ang supply sa mga mangingisda. Ayan nalusutan ng mga Pinoy ng taga-BIPAR, yung mga China Coast Guard kahit kumbaga sa mga Pilipinas, harangan mo man ang sibat yan, ay talagang magtutuloy-tuloy pa rin kung ano ang gusto nila sa kanila. Ayan ang Pinoy. Ayan ang kumbaga tema ng Pinoy kumbaga nakatatak na harangan mo man si bat yan. Ayan kahit yung mga China's Coast Guard, mga China Navy, talagang tuloy pa rin sa tungkulin ang mga Pinoy. Kasi nasa tama tayong lugar. So sa ating lugar yan pasok sa ating EEC, Exclusive Economic Zone. So wala dapat ikatakot, 'di ba? Isang senyales na hindi takot ang Pilipinas sa China. Yes. Hindi rin talaga tumigil ang China at gumamit pa sila ng mas maliit pa na bangka upang lapitan at usisain ang ginagawang pagsusupply sa mga mangingisda. Ayan ayan grabe Talagang itong mga Chekwa na to bumaba pa para tignan kung anong laman ng mga bangka ng mga Pinoy.
Kala siguro nila yung mga ano, mga kumbaga mga pandigma or mga pang construction o kaya panggawa ng isla. Kumbaga tamang duda eh. Grabe itong mga ano no, mga Chekwa na to no. Hindi man 100% napapaalis ng ating mga bantay dagat ang presensya ng China, pero isang malaking hakbang na ang makipagpatintero at malusutan ang mga Chinese na ito. Maaaring sa mga nagdaang taon ay kinakayan-kayanan lang nila tayo sa ating teritoryo, pero ngayon ay dinadaan-daanan na lang natin sila. Ilan Oo nga. 'Di ba yung mga nakaraang ano, nakaraang taon-taon eh talagang walang pake ang mga ano natin eh, mga namumuno. Eh, sa ngayon si PBBM na talagang gumagawa ng paraan para hindi maangkin ng ibang bansa, hindi tayo masakop ng mga Chekwa. So, ang lahat yan, utos lahat ni Presidente Bongbong yan ha. Di naman kikilo siya ng ang AFP kung di utos ng commanding in chief. Kaya saludo ako kay Presidente Bongbong. Tuloy pa natin. pa nga sa mga senaryong nagkatapat na ang Pilipinas at China ay nangyari nitong nagdaang taon lamang. Mas naging maigting na kasi ang pagroronda ng warship natin sa West Philippine Sea, Kita mo. lalong-lalo na sa panatitirang bahura. Isa na nga sa mga ito ang puwersa ng BRP Malapascua, na kung sanay nakadestino ito na magsagawa ng maritime patrol mission sa Kalayaan Island Group. Dito ay tumambad sa kanila ang ilan niyang mahilera ng warship ng China na mga nakaposisyon sa ilang bahagi ng isla. Ilan nga sa bumungad sa kanila ay ilang Chinese Coast Guard vessels at ang Diangdao 2 class missile corvette ng People's Liberation Army Navy. O yan ah. Ito mga Chekwa na to tamang duda nakaano talaga, nakaposisyon kaagad yung kanilang mga military asset diyan no. Dila mismo diyan sa ano ating pasok sa ating EEC. Ewan natin ano ba nasa utak nito mga Chekwa na to? Ating lugar yan eh. Bakit ba nandyan sila? Ayon sa UNCLOS o international law, sa arbitral rule no, nanalo ang Pilipinas sa bagay na 'yan, 'di ba? So, itong mga Chekwa na to ayaw nilang paniwalaan 'yan eh. Kaya ewan natin no kung ano nasa utak nito mga Chekwa nito. Maliban pa riyan ay tumambad din ang halos 20 na barko ng China at maging ng Vietnam sa Sabina Shoal. Isa nga sa ginagawang aksyon ng ating Coast Guard ay ang radyohan ang mga Chinese at Vietnamese bilang babala ng lugar na iyon ay pagmamay-ari ng Pilipinas. Ngunit tila nananahimik ang mga Chinese at hindi nagbigay ng kahit anumang sagot sa puwersa ng Pilipinas. O yan nire-radio challenge na ng ating Philippine Coast Guard ang mga Chinese vessel. Pero hindi sumasagot. Ibig sabihin yan, hindi natin nga na malaman kung naintindihan nila yung salitang English o nagmamaang-maangan lang yan mga Chekwa na yan. Nakakatawa nga, di ba? Nakakatawang isipin, hindi sumasagot. Hindi nga malaman kung ano kung naintindihan nila yung ganun salita Marahil ay nainip ng puwersa ng Pilipinas at sunod nilang ginawa ay inilabas ang rigid hull inflatable boats at pinalibutan nito ang barko ng China upang balaan ito na umalis sila sa teritoryo ng Pilipinas. Ayan ayan na. Nagiging matapang na mga Pilipino, mga ano natin, Philippine Navy, Philippine Coast Guard. Talaga bumaba pa sila sa kanilang malaking barko. Bumaba sila gumamit ng mga inflatable boat para personal na paalisin yung mga Chinese vessel. Ganyan. So, ganyan na ngayong katatapang ang mga Pinoy.
Hindi pa man nagsasagawa ng mas matinding responde ang Pilipinas gaya ng gagamitan na ng kamay na bakal, pero ipinapakita nila dito na kahit higit na mas malakas ang barko ng China ay handa itong tapatan ng ating mga dakilang PCG. Ayun ang buang loob. Buang loob ng mga Philippine Coast Guard ngayon. Grabe, nakakataas tenga na tignan o isipin, no? Talagang ngayon lang nangyayari yan. At before, sa ngayon ay patuloy na nakikipagtulungan ang ating Philippine Coast Guard at iba pang sangay ng sandatang lakas ng Pilipinas upang pigilan ang China. At maaaring sa mga susunod na kabanata ay tuluyan ng mapaalis ang mga dayuhang mapangkamkam. Ayan ganun na ang ginagawa ngayon ng Philippine Coast Guard. Talagang minano-mano na o talagang tatapatan na ng tapang ng mga Pinoy. Bumababa na talaga para personal na, hindi na radio challenge yun Talagang bumababa, gumagamit ng platable boat para lumapit dun sa mga barko ng China, mga Chekwa, mga Chino. Para personal na sabihan na umalis na kayo dahil sakop kayo ng aming teritoryo. Ganun ang siguro sabi ng mga ating mga Philippine Coast Guard. Alam mo ba na nitong nakaraan lamang ay nakaranas din ng panghaharas ang isang Filipino fishing boat sa kamay ng mga Chinese nang mamataan siya ng naglalayag malapit sa Toma Shoal o mas kilala bilang Ayungin Shoal. Nang matanaw siya ng mga Chinese Coast Guard ay agad siyang binalaan na umalis agad sa lugar na iyon sapagkat iyon daw ay pagmamay-ari ng China. At nang malaman ng report na ito ay agad-agad naman na nag-deploy ang Philippine Coast Guard upang rumesponde sa pangyayari dahil sa may karapatan ang mga Pilipino sa lugar na iyon. O yan loko mga Chekwa na to, no? Pinapalayas yung mga fisherman natin sa lugar na sakop ng EEC, itong mga incheck nito. Kaya ibang klase ngayon ng mga Philippine Coast Guard ngayon, nagre-responde kaagad. Ganyan ngayon. Kakaiba, 'di ba? Dati wala namang ganyan mga balita Ngayon talagang agresibo na rin ang Philippine Coast Guard, 'di ba? Mga guys. So diretso pa natin. At ilan lamang yan sa may impormasyon ukol sa kung paano nalusutan ng Pilipinas ang puwersa ng China sa West Philippine Sea. Yes, yun, no? So maganda talaga, no? Kung iisipin natin, maganda ang mga ginagawa ng ating mga Philippine Coast Guard at ang Philippine Navy. So matatapang sila ngayon na paalisin ang mga Chekwa sa ating sariling teritoryo. So siyempre, sino may utos niyan? Siyempre, walang iba kundi ating Pangulong PBBM. So dati walang ganyan Talagang hinayaan na lang na kung anong gawin ng mga Chekwa na yan dati. Yung Pangulo na si PBBM, yun, gumanda na. Talagang nagtrabaho na ang Philippine Navy at ang Philippine Coast Guard. So maganda to, magandang pangitain to mga guys, no? So okay, no, hanggang dito na lang tayo mga guys. Kung nagustuhan nyo itong video na to, itong mga reaction video na to, please subscribe, like, and share na rin ang ating video para makagawa pa tayo ng mga maraming mga reaction video katulad nito na mga latest na nagaganap sa ngayon. So please subscribe and like. Ayun lang ang tanging paraan para matulungan nyo ako. Okay?